So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, simula nga po nung naungkat itong anomalya dito po sa flood control, nag-uungkatan na rin po na kanya-kanyang baho regarding nga po sa koneksyon ng mga politiko sa mga kontraktor. So, alam naman po natin no, na si Joel Villanueva tumanggap po ng pera sa kontraktor no, nung eleksyon. 2022 ata yun, di ba? O, tama. Ganoon din po si Cheese. Di ba? Ngayon, ang sabi ngayon ng mga DDS, mga kababayan, pati rin pala Uniteam, tumanggap din pala ng pera from the contractor. So ano bang gusto nyo palabasin dito? Pati si PBBM kailangan mag-resign. Ano ba ibig sabihin dito? Okay. So ito no, tingnan nyo ha. Ito nadaanan ko lang tong topic na to. Okay. So ito galing to PCIJ. Actually, magaling tong PCIJ talaga. No? Ako, napapabilib na ako ng PCIJ. No? So, ngayon, ito Marcos, Duterte, and 6 senators had campaign donors linked to government contractors and franchisees. Okay. So, dito, si Ferdinand Marcos Jr. nga po, tumanggap siya ng 20 million. No? Rudil Construction Corporation. Galing kay Rodolfo Hilot Jr. Okay. So, syempre, kailan ba nangyari to? 2022. Oo. Okay. So, tapos mga kababayan, ito pa. Meron pa pala, Jonathan Quirante, no? Quirante owns Construction Corporation at DPWH contractor. So, and then, ito malupit, no? Meron pa dito. So, naungkat na rin po yung pati kay Sara Duterte. No, si Sara Duterte, merong 19.9 million. Oo. Tapos si Chis Escudero, 30 million kay Lubiano. Okay, Chis Escudero pala, ang natanggap pala ni Chis malaki. 70 million. Okay yung natanggap po na pera ni Chis Escudero noong eleksyon, 70 million sa mga kontraktor. No, so kay Lubiano, kay Ernel Islimpiel, at saka kay Maynard New. Oo. Tapos si Villanueva, tumanggap ng 20 million sa San Jose Builders. Okay. So ngayon mga kababayan, ito, alam nyo, napaka-basic naman ito eh. No? In the first place, mga kababayan, ang kailangan na kasi makita dito, conflict of interest. Di ba? Conflict of interest ang unang kailangan makita dito. Okay. Una sa lahat, dito po sa mga politician po na to noong 2022 na tumanggap ng pera from the contractor, si PBBM lang po si Billion dito. Hindi ako sa nagpapalusot, pero ayun talaga yung totoo. 'Di ba naalala nyo, 'di ba si Presidente Bongbong Marcos 2016 tumakbong vice presidente 'yan. 'Di ba? Natalo talaga. Sabi ng iba nadaya, pero technically natalo. Oh. So, ang point dito, si Sara Duterte noon, pagpasok mo ng 2022 election, si Sara Duterte noon mayor ng Davao City. Si Cheese senador. Tama ba? Si Cheese senador ata. Tapos si Joel, check ko nga kung tama nga ako. Baka mamaya, mas mablay tayo dito. Cheese Escudero. Ano bang posisyon ni Cheese Escudero 2022? Parang governor ata siya dito eh. Tingnan ko Governor. Si Cheese Escudero pala, governor pala. Oo. So, 2022 si Cheese, governor. Tumakbong senador, 2022. Oh. Tapos si Joel Villanueva, senador. Last term yun na nga po ito ngayon. Di ba? So, ano bang gusto kong i-point dito, mga kababayan? Kung meron mga makakaroon ng conflict of interest dito, yung mga politician po yun. At especially yung mga ka-streetwise, yung mga tinanggap po na pera ni Cheese Escudero, galing po dun sa probinsya niya mismo. Ako ba kung anong problema dito? So, ang sinasabi nga natin dito, kailangan unang makita natin dito, conflict of interest. No? So, ayun na, napaka-basic na naman na sagot no, di ba? Okay. So, Vice President ang takbo ni PBBM, di ba? So, ngayon na lumalabas ngayon, si PBBM noong 2016 tumakbong vice presidente. So, technically natalo. Tapos noon, ang nangyari noon,
lumaban siya sa Supreme Court, lumaban siya sa COMELEC. 'Di ba, nagpetisyon, no? Na dinaya nga daw po siya at natapos po yung termino ni Duterte, si PBBM non civilian. So anong yari ang presidente dito? No? Civilian siya nun eh. Di ba? So yun, napaka naman ito, napaka basic naman ng pag-debunk natin dito, no? So wala namang issue diyan sa tingin ko lang. No? Tsaka ang point natin dito, si presidente na nga po yung nagbulgar ng anomalya sa flood control project. At nung mga panahon po na ito, mga kababayan, no, hindi pa po nauungkat. Wala pa pong skandalo nung panahon po na to. No, wala pang skandalo nung panahon na to nung namimigay po ng pera, ng donasyon, itong mga contractor po na to sa mga politician. Wala pang skandalo nun eh. Apparently, binulgar to ni Digong, wala naman nangyari. O, di ba? Oh. So, ewan ko lang, pero di ba? So, napaka-basic naman ito. Okay, lahat ng tao galit sa korupsyon. And then ang tanong din dito, kailangan para sundan natin yung gusto ng mga DDS na lagot si PBBM dito. Ano ang naging conflict of interest, no? Nung naging presidente si PBBM. So nakahingi ba ng malaking pabor itong Road Deal Construction Corporation sa DPWH yung si PBBM po yung presidente. No, pati itong Quarante Construction Corporation, no? So nakapagbigay ba to ng malaking pabor? Nabigyan ba to ng malaking pabor ni PBBM nung nakarang eleksyon? Ay nitong pagkatapos nga nung eleksyon. No, kung wala naman, di wala. Wala na naman kasimple. So yan, so yun, okay. So iwanan natin yan, walang bilang po itong na to. Walang bilang tong issue po na to na binabato kay PBBM. Alam nyo kasi, to be fair, yung may dapat po na may kinalaman po dito, no? O talagang may anomalya yung mga contractor po na yan. Yung mga politician ng mga panahon po na to. Katulad nga po ni Joel Villanueva, senador na siya nun eh. O, di ba? Si PBBM nun, hindi pa, civilian pa siya nun. Okay. So yan so iwanan natin yan. Nadaanan ko lang yan para tapos ng issue na yan. Okay yan. So dito tayo sa pinaka-main topic natin. Okay? Yan. Chavit Singson. Diyan tayo. Okay? Hindi natin kailangan sumama sa mga rally. Ako hindi ako pupuntang rally. Hindi. Magbabakasyon nga ako eh.